but we have time to get better. I don't feel we're shorthanded at all. I mean, I'm not a guy who plays 11, 12 guys anyway. You know me. I don't play that many guys. I'm really an 8 to 9 man rotation. The reason you have 12 guys is not necessarily for the game. You have 12 guys in practice. So you have extra bodies in practice, and in case somebody goes down. So I don't feel short-handed at all. So heto mga idol, sumagot na nga itong si Coach Tim Cone sa mga issue kung bakit ayaw niya ng long list of players o mahabang lineup para sa programa ng Gilas Pilipinas. Sa isang panayam kay Coach Tim Cone sa Spin.ph ay nanindigan ito sa kanyang paniniwala na hindi kailangan ng mahabang lineup para sa Gilas Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga idol ay paarbor muna ng isang like at share para sa video natin ngayon. At kung hindi man karabisang hilingin idol, pasubscribe naman sa ating channel, Maestro Coach TV. So matapos nga na matalo ng Gilas Pilipinas ang Taiwan Mustangs para sa isang tune-up game, ay nagbitaw ng pahayag itong si Coach Tim Cone upang ipaliwanag ang kanyang dahilan kung bakit sa kabila ng mga injured players gaya ni Scottie Thompson, AJ Edu, Jamie Malonzo ay ayaw pa rin niyang magdagdag ng iba pang players upang pahabain ang roster ng kanyang kuponan. Actually, nagdagdag naman itong si CTC pero sapat lang para palitan ang nasabing mga injured players. Ito ang dahilan bakit nakapasok pa rin sa Gilas sina Mason Amos at Japet Aguilar. Pero sa pagkakaroon ng ilang mga players na injured para sa Gilas Pilipinas, ay hindi pa rin kumbinsido itong si Coach Tim Cone na gayahin ang haba ng lineup noon ni dating Gilas coach Jot Reyes. Matatandaan na halos umabot sa 24 players ang nasa Gilas pool noon nitong si Coach Jot. Samantalang ito namang si Coach Tim Cone ay nanindigan na mas gusto pa rin niya ang 12-man lineup. Ayon dito kay Coach Tim Cone sa naging pahayag niya sa Spin.ph ay mas gugustuhin pa niya ang 12-man lineup kesa 16-man lineup pero later on ay ikakat din niya ang mga ito. So sa paniniwala nitong si Coach Tim Cone ay kung sino talaga ang napipisil niya for 12-man lineup ay yun na rin mismo ang isasalta niya para sa Gilas pool. Dagdag pa nito na gaya daw kasi ng alam ng marami ay isa siya sa mga coaches na gumagamit lamang ng short rotation para sa mga laro. Ibig sabihin kahit naman kumuha siya ng maraming players, kung hindi naman niya ito magagamit ay wala din. Well, on that sense, may punto nga naman itong si Coach Tim Cone. Dahil gaya ng alam natin sa panahon naman itong si Coach Jot ay napakaraming mga players ang deserving sanang makapaglaro pero hindi rin nabigyan ng equal chance dahil na rin sa sobrang dami ng mga players under Gilas pool. At yan ang ayaw sanang mangyari nitong si Coach Tim Cone. Kaya para sa kanya kung sino lang talagang kursunada niya na sa tingin niya ay fit sa kanyang sistema, ang siya na lamang kukunin nito at ayaw na niyang paasahin pa ang ibang mga players na matapos kunin ay di naman ginagamit. Dagdag pa ng pamosong coach na ito na sa nagdaang last window ng FIBA Asia Cup ay halos gumamit lang siya ng 10-man rotation at di naman nagkaproblema. Ito ay sa kabila ng di paglalaro noon ng ilang mga main man na sina Junmar Fajardo, AJ Edu at maging itong si Jamie Malonzo na kagaya ng alam natin nagkaroon siya ng issue sa mga panahon na yon. So sa nakita natin ay ganun na nga talaga ang diskarte nitong si Coach Tim Cone at sa mga issue naman kung bakit di umano ay ayaw nilang kunin sa Gilas Pilipinas ang serbisyo ni Renz Abando at Jordan Heading ay malinaw din niya itong sinagot. Ayon sa kanya ay sumubok naman silang kunin ang serbisyo ng nasabing mga players. Kaso nga lang ay may commitment ang mga ito sa iba't ibang mga liga at koponan. Sa kabilang banda ay nagpatotoo naman itong si Jordan Heading kung saan sa isang interview ay sinabi nito na tinawagan nga naman talaga siya nitong si Coach Tim Cone para muling makabalik sa ating Gilas Pilipinas. Gustong-gusto rin sana nitong si Heading pero di siya makapunta dahil ang asawa nito ay kasalukuyang dumadaan sa isang masela na proseso ng pagbubuntis at kailangan niya itong asikasuhin. Dagdag pa nitong si Jordan Heading sa ngayon ay ang pagbubuntis muna ng kanyang asawa ang kanilang priority dahil matagal-tagal din nila itong hinintay. Dagdag naman itong si Jacob Lau ng Strong Group Team ay willing naman silang ipahiram sa Gilas Pilipinas itong sina Abando at Heading kung kinakailangan. Bagamat nakatakdang maglaro sana ang mga ito sa paparating na Jones Cup.
Well, sa part nitong si Jordan Heading dahil nga sa pagbubuntis ng kanyang asawa ay mukhang malabo na may dagdag sa Gilas team sa ngayon. Pero sa part naman nitong sila kay Renz Abando ay magagawan pa naman siguro ito ng paraan kung may panahon pa sana dahil sa go signal na binigay nitong si Jacob Lau. Good news man ito para sa part ng SBP at maging dito kay Coach Tim Cone na sila ay binigyan ng go signal ng SGA. Pero hindi ganun kadali dahil nakasalta na ang mga programa ng Gilas Pilipinas mula sa mga tune-up games hanggang sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Well, sa nakikita natin ay medyo late na nga o atrasado na ang pagbibigay ng go signal mula sa kampo ng SGA. Gayunpaman ay positive development pa rin ito, lalo na pwede namang isakatuparan ang paghiram kina Abando at Heading sa darating naman na FIBA Asia Cup. So sa mga pinagtagping balita na ito ay naliwanagan ng mga Gilas fans kung bakit nga ba hindi na isama sa lineup sina Abando at Heading. Hindi naman sila kasama sa ngayon, pero at least may mutual understanding sa pagitan nila at ng Gilas Pilipinas maging dito sa head coach na si Coach Tim Cone. Kaya malamang sa malamang pag nasettle na ang mga ilang issues ay makakapagbalik Gilas na rin ang naturang mga players. Tanong na lamang dito kung sakaling dumating ang panahon na ipapasok na sa Gilas Pilipinas sina Abando at Heading. Sino naman kaya ang pwedeng alisin sa lineup nitong si CTC? Dahil gaya ng kanyang sinabi, ay talagang ayaw na niyang magpasobra pa sa 12-man lineup. Ikaw, Idol, sino sa iyong palagay ang maaaring palitan sa Gilas Pilipinas ni na Abando at Heading? Sa iyong palagay ay magiging epektibo ba sila para sa Gilas at bakit? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!